Kilat News Updates. Mga balita ngayon, gunman na pumatay sa security aid ni Mayor Isko Moreno arestado. 4.56 billion pesos na halaga ng illegal na droga winasak ng PIDEA sa Cavite. 5,000 pesos na ayuda sa TNVS drivers ipinamahagi sa NCR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado na ang gunman na pumatay sa security aid ni Manila Mayor Isko Moreno na si George Capistrano sa Tondo, Maynila. Sa Talk to the People kahapon, Marso 24, iniharap ni Mayor Isko ang suspect na kinilalang si Albert Magdaraog, 27 anyos, na naaresto matapos ang ilang araw na manhunt operation. Naaresto siya sa isang lodging house sa San Pedro, Laguna at umamin na siya ang bumaril sa biktima noong Marso 14. Na-recover sa suspect ang isang .40 caliber na baril na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Naaresto rin ang isang babae na nahaharap sa kasong obstruction of justice dahil sa pagtatago umano sa suspect. Nauna nang sumuko noong Marso 17 ang kanyang kasabwat na si Liejem Bolalakaw Yang alias B-Boy na nagsilbing driver ng motorsiklong ginamit sa krimen. Si Capistrano na isang retiradong polis ay nasawi ng habulin at patayin ng riding in tandem sa Balut, Tondo. Nasa 4.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isang waste management plant sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Ayon sa PIDEA, kabilang sa sinira ang 555.24 kilograms ng shabu, 442.94 kilograms ng marijuana, 117.39 kilograms ng cocaine, 1.67 kilograms ng MDMA o ecstasy at iba pang illegal o expired na gamot upang maiwasang ma-recycle at maibenta muli ang mga ito. Saad ng ahensya, ang mga kontrabando ay nasamsam mula sa magkakahiwalay na anti-drug operations at itinurn over para sirain matapos magamit na ebidensya sa mga naresolba ng kaso. Kabilang sa mga nasirang droga ang marijuana at cocaine na natagpuan sa mga pampang ng Palawan nitong mga nakaraang buwan. Pagtitiyak ng PIDEA at mga opisyal, kabilang si Interior Secretary John Vic Remulla at DDB Chairperson Oscar Valenzuela, na ang lahat ng nasabat na droga ay ligtas na nasira at hindi na muling makakabalik pa sa komunidad. Ipinamahagi ang 5,000 pesos na cash assistance sa TNVS drivers sa buong Metro Manila nitong Marso 24 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tugon sa sunod-sunod na oil price hike. Bago ito, inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo batay sa validated data mula sa transport network companies kabilang ang Angcars, GoCab, Grab, Hail, Hirna, InDrive, Joyride, Maxim, Para Express, Pickup, Pure Ride, Tuktok, Unlala at Uto. Nagsimula ng alas 7 ng umaga, hinati ang payout sa AM at PM sessions batay sa apelyedo pang mapabilis ang proseso. May schedule na rin na inilathala para sa public utility jeepneys, delivery riders at motorcycle taxis. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastos sa sektor ng transportasyon dulot ng krisis sa Middle East. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.